Sa demokrasya, sovereignty resides in the people o sa ating sariling wika, nasa kamay ng mamayan ang kataas-taasang kapangyarihan. Kung kaya tinagurian itong government of the people, by the people, for the people. Pero hindi bukang bibig lamang ang government of the people, by the people, for the people. Inukit sa Bill of Rights ang mga karapatan ng mga mamayan at para paniguradong ni isa sa mga karapatang nakaukit sa Bill of Rights, ay hindi malalabag ng mga nanunungkulan sa gobyerno. Ang pangunahin sa mga karapatan ng mga mamamayan sa demokratikong bansa, sa tunay na demokratikong bansa, ay ang karapatan sa hukumang trial by jury. Karapatan na humusga, kung ang lumabag sa batas, ang akusado sa korupsyon, human rights violations, land grabbing, extrajudicial killing, at iba pang mga kaungasan sa lipunan ay guilty o inosente. Bukod sa nakaukit ang original na teksto ng saligang batas ng United States of America kung saan hinugot ng ating demokrasya ang karapatan ng mga mamamayan sa trial by jury, in fact, yun po ang pundasyon, esensya at puso ng demokrasya. Pundasyon sapagkat bago pa maisip ng lahat ng delegado sa 1787 Philadelphia Convention kung ano ipapalaman sa kanilang saligang batas, lahat sila nagkakasundo-sundo na dapat naroon yung karapatan sa trial by jury na minana nila sa kanilang Mother England, sa Magna Carta of 1215 England. Magna Carta, the Great Charter of Freedom. At nakaukit doon sa Magna Carta kung saan 63 mga karapatan ang naroon. Yung pong pang Artikulo 39, Trial by Jury of Peers. So, ang naturang karapatan po ang missing link sa ating Bill of Rights. Kung kaya kabuktutang hukumang palakasan na kontrolado ng mga abusado, traidor at kawatan sa buong pamahalaan ang meron sa ating bayang magiliw. Kaya araw-araw piyesta ang mga salot na kurakot. Pinagpipiestahan po nila ang ating kabang bayan. So, anong nararapat natin gawin? Lalo't higit nating nasahanay ng puwersa 99.9% sa pera na siya namang palagi ang biktima ng mga salot na kurakot na ito. Yan po ang ating kikilatisin sa episode ito ng ating Century Serie, Journey to Democracy. Ating pinamagatang sovereignty resides in the people. So kapit lamang po kayo, kayo ay malaglag sa inyong kinaupuan sa akin po nitong mga ilalapag na sentido komon, batay sa mga umiiral na batas, batay sa mga prinsipyo ng demokrasya. Pero, bago ang lahat, mga luma ay atin ang papalitan pagdating ng 2028, kaya organisahin na po ang inyong chapter ng Partido KKK 2.0 Demokratiko, Pwersa 99.9%, It's a Pera, platapormang politika. Opo, plataporma. Hindi po ito pera-perang pamumulitika. Po. So, mahirit po muna ng inyong suporta. Konting suporta lamang po, inyong pag-like, share. Pag-subscribe, sabay pindot ng notification bell para updated kayo palagi kung meron tayong mga
bagong contents sa ating YouTube Juror Advocacy Channel, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po inyong lingkod, PhD, Public Administration, Honoris Causa. Abay, napakalaking ambag na po sa ating tunay na dakila at dalisay na advokasya ang pagpapatuloy ng diwa, dakila at dalisay na diwa ng himagsikan. Magtatag ng malayang bayan, pinalawak na sangguniang bayan sa pagitan ng mga nanunungkulan at ng mga soberanong mga mamayan, at higit sa lahat, pagpairal back to basic na hukumang balangay o hukumang trial by jury of we the sovereign Filipino people justice system. Ano na? So, ulitin ko, atin po ritong layunin ay maamendahan ang Bill of Rights, sa pamamagitan ng amenda numero 1. At yan nga po ay karapatan natin mga soberanong mga mamamayan sa trial by jury bilang mga grand jurors at trial jurors. Itong grand jurors po ay siya kumikilatis kung may probable cause o sapat na batayan para akusahan ang iniimbestigahan sa anumang kaso na dapat niyang kaharapin. At yung trial jury, yan naman po ang huhusga. Iba po ito, grand jury, kumikilatis ang probable cause. Ang trial jury, huhusga. Kikilatis kung mayroong sapat na ebidensya, sapat na testimonya, kasama na doon yung body language na akusado, para siya ay hatulan ng guilty o kaya mapapawalang sala, innocente. So, mag-design na po ang inyong chapter ng KKK, Partido KKK 2.0 Demokratiko. Bakit kamo? Ay kasi po hindi naman natin maasahan itong mga tarapo. Yung mga tarapo, yung mga traditional na politiko, actually, sila po ay sa totoong buhay ang mga abusado, traidor at kawatan na nagkukunwari ng mga politisyan. Alalahanin po natin, ang politics ay ibig sabihin, diskarte ito ng isang politiko kung paano niya mapapatakbo ang bayang magiliw, sa pinaka malinis, pinaka mabilis, menos gastos at sa paraang kapakipakinabang para sa lahat ng mga mamamayan, o sa halos lahat ng mga mamamayan, kung hindi man lahat ng mga mamamayan ay makikinabang. So itong mga kawatan, nagkukunwari lang po silang politisyan, pero actually sila ay mga traidor at kawatan, So kung hindi po natin sila maasahan na maghahain ng amenda numero 1 sa Bill of Rights na kung saan ang karapatan sa trial by jury atin pong dapat ay makamtan, So, kaya tayo mag-organisa ng sariling partido. Para tayo ang tumakbo sa politika, kahit wala tayong pera, walang problema yon. Ang eleksyon naman ay di nakadesenyo, hindi para sa mga may pera lamang. Kundi nakadesenyo ito, at makikita sa Omnibus Election Code Section 74, ang obligasyon ng kandidato na ilapag ang kanyang mga plataforma di gobyerno para may matalinong batayan ng mga botante kung siya ay iboboto o hindi. Yan talaga, kaso nga lang, itong kumulikotong, inalis na po nila yan sa baluta. Dati meron yan nakalagay, ilagay mo rito kung ano yung iyong mga plataforma. Pag kulang pa, pwede ka gumawa ka ng attachment, dagdag mo pa doon, pero una masyadong mahaba, hanggang 200 letra lamang o kataga. So, yan po ang ating numero 1 misyon, plataforma numero 1. At ang mga kandidato natin dito, siyempre magagaling sa hanay natin mga pwersa 99.9% sa pera. Now, maibida ko lang dito po kasi sa amin. Nagkaroon na po ng halalan. Bagaman kino-question namin ang legalidad ng halalan sapagkat ipinag-utos po ng DHSU Region 3 nung kanang direktor na si Attorney Richard L. Manila
Ano po? Wala naman siya karapatan na mag-utos. Oh? Ay kaso nilagay nila sa IRR nila, revised IRR to 2024 ng RA 9904 na binigyan nila ng karapatan na sarili. Pambirang pati so ha. Oh. Pero siyempre pag ang IRR binangga mo sa mismong batas. Oh, at walang batayan sa mismong batas ang probiso sa IRR, di ba yung IRR? Walang bisa. Ha? Yan yung sinasabi palagi ng Korte Suprema. Okay, so, yung sa amin, okay, ang una ko nga tinukonsidera na ipawalang bisa ang resulta ng huwad na halalan. Lalo pat ang bumuto lang ay 17% lang, di ba? Matapos na nanuwagan ng aming ang samahan namin sa Concerned Decanians na i-boycott ang halalan. Po. Anyway, para sabihin nila naman, napaka-killjoy ko naman. Meron na nga sabi nila ito, binoto na ng mga Decanians ito. Hanggang kukunti lang, di ba? At sila ay para talaga sa kapakanan ng Decanians. Aba, sabi ko naman sa kanila, put your money where your mouth is. Di ba? So, ang unang hamon ko sa kanila, gumawa kayo ng resolusyon. Diba? Resolusyon na ipapawalang bisa, kansilahin na, i-delete na ang 5 times illegal na MOA sa pagitan ng Huwad de Cahoa at ng BP Criminal Water Works. Ano? 5 times nilabag ang batas. Una, huwad na huwa yung nakipag-MOA. Pangalawa, hindi dinaan sa konsultasyon at approval ng simple majority ng mga Decanians. No? Pangatlo, meron pong batas 220 na nagsasabi na kapag merong public water utility sa vicinity kung saan naroon yung subdivision, obligatory na kumonekta doon ang subdivision. Ano po? At ano po ba yung pang-apat at pang-lima? Kalimutan ko na ito sandali. Hanapin ko rito, baka nandito lang. Well, anyway, ito pa pala. 2004 pa, bawal na, totally banned na ang deep well drilling and extraction of groundwater sa Mikawayan at 7 pang ibang mga probinsya, mga areas. Ano po? Pwede lamang gamitin ang groundwater sa Mikawayan at sa iba pang critical areas kung iyon ay para gamitin sa ospital o kaya sa bumbero na reserba lamang, backup lamang. Hindi siya mismo yung main water supply. No? At 2019 pa, meron na pong Bulacan Bulk po rito na nawasa. So nilabag po nila yung batas ngayon. So, ang dami po ng batas ng mga nilabag. Ano po? So, yun ang hamon sa mga nakaupong BOD. Hindi pa sila tumutugon. Di ba? Paano pa kung ihahain na rin namin ang panukala na hurado ng mga miyembro ang grievance committee justice system. Ibig sabihin, ang panukala po namin rito ay mag-elected position ang chairmanship sa grievance committee. Ano po? Elected. At yung may elect, siya po ang magbubuo mag-appoint ng 4 pang miyembro ng komitiba. Itong committee na ito, ang siyang kikilatis kung yung mga inihahain na reklamo ng mga miyembro ay may kapararakan o wala. At trabaho din ng mga miyembro ng grievance committee ang umamoy-amoy, sumipat-sipat kung may mga anomalya na ginagawa ang mga opisyal o mga miyembro ng homeowners association. Yun po ang trabaho nila. Kapag nagdesisyon ang mayorya ng komitiba na ito swak sa banga, sila ngayon ay magsasagawa ng pagrarapol. Magrarapol sila sa lahat ng mga miyembro ay kasali sa rapol.
At yung unang 23 na membro na lumabas sa rapport ay siyang bubuo ng grand jury. Ah, ngayon, mag-a-appoint din ng independent prosecutor itong committee. At ang bala ko nga dyan na kausapin, makipagkasunduan sa mga law students, no, na sa Mikawayan. May mga paaralan din po dito na may mga nag-aaral na abogasya. So yung mga halimbawa, mga senior years na, no, sa law school, ang gagawin nating mga volunteer, no, na prosecutor. Kumbaga sila yung mga ngalap ng kaukulang ebidensya laban doon sa inireklamo at yun ay kanilang ihahain doon sa grand jury. No? 23 katao randomly selected ng mga miyembro ng Homeowners Association. Po. At yung homeowners, yung grand jury ang magdidesisyon kung may probable cause o wala. 12 boto ang kinakailangan, either way, no, indictment or absuelto, clean bill, ano po, at least 12 boto. Pagka indictment ang hinahain, itong komite ay magrarapol uli, 12 ang hahanapin naman na siyang uupo bilang mga trial jury. Yan. Ngayon, ito pong akusado, kasi yung prosecutor po natin dito, yan din po yung volunteer na prosecutor na may kaalaman sa batas, ang siya magpuprosecute doon sa trial jury na mangyayari. Ano po? Yung akusado, pwede siya kumuha ng kahit na abogado talaga kung gusto niya. O kaya, pwede din na mga kasamahan niya dito sa Homeowners Association ang mag-aabogado para sa kanya. Testigo. Lahat ng karapatan niya rirespetuhin ito. Ang kailangan namang boto ay unanimous ng 12. Unanimous, either way, no? Guilty or not guilty. Pag lumabas na yung hatol ng trial jury, saka lang pagdidesisyonan na naman ng komitiba, kung itutuloy ang kaso sa regular na korte. Po, so, yan po yung ating gustong kumbaga ihain sa mga board of directors. Kung susuportahan nila o hindi, no problema. Kasi, pwede namang ituloy yan dun sa General Assembly. Ano po? At siyempre, sa General Assembly, pag nagpatawag siya, kasi unang-una dapat gagawin nila, o isa sa mga unang dapat gagawin nila, ay magpatawag ng General Assembly upang balangkasin ang bylaws. Constitution and bylaws nito pong Homeowners Association. Ano po? At pwede silang magpanukala. Alam ba, sabihin nila, itong dating bylaws ng Huwad de Cahoua ang ating ampunin. So, pag kayo nang gagawin o kaya gumawa sila ng panibago, dapat bago pa nagka-General Assembly, gawa na nila yung kanilang proposed bylaws. At na-distribute na sa mga homeowners o kaya meron na yung mga conspicuous places, pinaka-the best, lagay nila sa chat group, sa messenger, para soft copy na lang babasahin ng mga membro. Hindi na masyadong magastos. Ngayon, kailangan nabasa mo na bago pa magkaroon ng General Assembly. Kasi sa General Assembly, pagka inihain nila ang adoption ng Huwad de Cahoua bylaws, at walang tumutol, approve without thinking na yun. Pasado na. Pero pag may tumutol, kahit isa lang, abay, magkaroon ngayon ng balitaktakan, discussion, At kapag siyempre kailangan duly seconded ang panukala, ang motion,
Panoorin niyo yung ginagawa ni Congresswoman Jervel Ruistro. Iyon ang pinaka-the best. No, ha? Talagang ang yung parliamentary rules ay galang na galang. No? Talagang pinaiiral doon sa kanyang komitiba. Ano po? Oh. So pag merong gusto pa magsalita, pagsalitain. No? Ha? So ganun din dapat ang gagawin dito sa Homeowners Association General Assembly. No? Ha? Pagka may object, balitaktakan. Pag exhausted na yung balitaktakan, nahimay na ng gusto, wag na paulit-ulit, kasi kung paulit-ulit na naman, pwede nang sagkaan ngayon yun ng presiding officer, no ha? So most likely, ang presiding officer dyan, kung sino yung ma-elect nilang presidente. Oh. So pagkita niya na paulit-ulit na yung sinasabi, pwede niya na, nasabi mo na kanina yan, no ha? Makikita naman sa record yan, may minutes, i-video na, para agad pwede ma-review. So, pagka-exhausted na yung balitaktakan, butuhan. Sino pabor sa panukala, sino hindi pabor. Pag may nanalo na, okay na yung issue na yan. Next, di ba? Pag merong isa sa mga homeowners, di ba, ako gusto